Magandang umaga po, start of the week at narito nang lagay natin panahon ngayong araw ng Lunes, November 20, 2023. Sa ating latest satellite images ho, wala na tayong binomonitor na low pressure area. Yung LPA ho na binantayan natin sa nakalipas na mga araw ay nalusaw na nga kahapon. At sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral nitong shear line at ito ho ang nagdadala ng mga pagulan partikular na sa bahagi ho ng Kabisayan at pati dito sa may bahagi ng Southern Luzon. No? Ito pong shear line, ito yung banggaan ho ng mainit at malamig na hangin dahil sa magkaibang temperatura, nagkakaroon tayo ng mga kaulapan at ito ay nagdadala ng mga pagbulan mula katamtam hanggang sa kumisan niya ho ay malalakas na mga pagbulan. Kaya asahan pa rin na makababay natin sa Visayas at Southern Luzon na posible malaki pa rin yung chance ng mga pagbulan sa araw na ito. At yung mga pagbulan na yan, maaari hong magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagbuho ng lupa o itinatawag nating landslides. Samantala, malaking bahagi pa rin ho ng Luzon ay makararanas ho ng epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang isa ho sa mga katangian ng hanging amihan ay meron ho tayong mga isolated o pulo-pulong may hinang pagbulan, medyo maliking chance ng mga thunderstorms. Dito naman sa may bahagi ho ng Mindanao ay mga isolated rain showers and thunderstorms sa mga mararanasan lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Normally, nagkatagal ho ito ng mga 30 minutes hanggang mga 1 o 2 oras. So ngayon ho, sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility, wala ho tayong minomonitor na low pressure area. Posible ho, sa linggong ito, medyo maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Dumako ho tayo sa Luzon, tingnan ho natin magiging lagay ng panahon. Inaasahan ho natin ang malaking chance ng mga pagulan sa bahagi ng Bicol Region kasama itong Mimaropa. Ito yung mga area ng Palawan, Romblon at Mindoro provinces kasama rin yung Marinduque. Samantala, mga mahihinang pagkulan na dulot naman itong hanging amihan ng mararanasan sa Cagayan Valley Region kasama din yung lalawigan ng Quezon. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, kasama din yung Kamaynilaan, asahan pa ang epekto ng northeast monsoon amihan at siya magdadala ho ng mga isolated light rains, particular dito sa may kanlurang bahagi at sa may bahagi ng Central Luzon. At kasama ho yung Kamaynilaan, asahan pa rin yung mga isolated light rains. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, 20 to 31 degrees Celsius, sa Baguio, 14 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao ho, nasa 21 to 28 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan, 24 to 31 degrees Celsius, sa bahagi ng Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, dito sa may Legazpi, sa bahagi ng Bicol hanggang 29 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa hanggang 31 degrees Celsius. Dumako ho tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi ho ng Kabisayaan ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pagbulan dahil na sa pag-iral ho yan ng shear line. Yung agwat nga ng temperatura sa Iloilo ay hanggang 29 degrees Celsius, sa Cebu hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban hanggang 29 degrees Celsius. Samantala ho, dito sa may bahagi ng Caraga at gayon din sa Northern Mindanao, asahan din ang malaking tsansa ng mga pagbulan dahil nga nakaka-apekto din ang shear line sa may bahagi ho ng northern part ng Mindanao. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi na maaaring magdulot ng mga light to moderate up to sometimes mga heavy rains. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon ho, may nakataas pa rin tayo na gale warning. Ito ho yung mga lugar kung saan may nakataas ho tayo na babala tungkol ho sa malalakas na pag-alon ng karagatan. Mula po yung kasama dyan yung area ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora. Ito kasama ho yung Kalayaan Islands. Dayon din sa Northern Quezon kasama yung Puello Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapus, Albay, yung Silahang Baybayin ng Sorsogon, yung Hilaga at Silahang Baybayin ng Catanduanes. Dayon din ho itong northern and eastern coast ng Northern Samar at ang silangang bahagi ng Eastern Samar. Ito po mga lugar kung saan meron ho tayong mga nakapula ay inaasahan natin magiging maalon yung karagatan. Kaya ho delikado na maglayad yung mga maritas sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala ho, narito maging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin sa Kamaynilaan at sa Baguio, magpapatuloy yung epekto ng northeast monsoon o amihan, kaya asahan pa rin yung mga isolated light rains, habang shear line pa rin ang magpapaulan sa bahagi ng Legazpi at Metro Cebu sa mga susunod na araw, habang sa Metro Davao, ang mararanasan ho yung mga isolated rain showers
and thunderstorms. Sa Maynila, yung agwat ho ng temperatura natin ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio ay mula 14 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, yung agwat ng temperatura ay 26 to 32, habang sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius.